Sa magdamag, nagdulot ang Russia ng unang mga nasawi sa isang kaalyado ng NATO mula nang magsimula ang pananakop sa Ukraine kahit na hindi aktibong kalahok ang NATO sa labanan. Pero ito ay pinakabago lang sa sunod-sunod na mga insidente na hindi masyadong nabibigyang pansin ng mainstream media dahil na rin sa limitadong oras at espasyo na meron sila ngayon. Gayunpaman, puno ng intriga ang mas malaking kwento. Mga drone ng Ukraine ang umaatake sa mga bansang Baltiko at tama ang narinig ninyo. Nagbitiw ang punong ministro at hindi malinaw sa publiko kung saan talaga nanggagaling ang panganib sa NATO. Samahan ninyo ako habang ipapaliwanag ko ang nangyaring pangbobomba sa apartment building sa Romania. Pagkatapos, ilalagay ko ito sa konteksto ng mundo natin na puno ng mga drone. Bago tapusin sa talakayan tungkol sa pinakamabisang kontraakbang ng NATO. Pero magsimula tayo sa kung ano talaga ang nangyari. Biyernes noon, kaya muling naging target ang Ukraine ng isa na namang pambobomba ng drone ng Russia. Sa pagkakataong ito, isa sa mga target ay ang pinakadulong timog-kanlurang bahagi ng bansa. Hindi naman talaga kilala ang mga drone ng Russia sa kanilang eksaktong pag-atake at lalo pang pinapalala ng Ukraine ang problema sa pamamagitan ng pag-jam sa mga ito. Minsan, nagdudulot ito ng hindi inaasahang mga resulta at yan mismo ang nangyari dito. Alas 1:54 ng madaling araw, na-monitor ng mga radar ng Romania ang isang drone na pumasok sa bansa matapos tumawid sa hangganan sa ibabaw ng isang bayan sa Ukraine. Tumama ang drone sa ikasampung palapag ng isang gusaling apartment 16 na kilometro sa loob ng teritoryo ng Romania. Dalawa ang nasugatan sa pagsabog pero walang namatay. Pag-uusapan natin mamaya na kaya na ng Romania harangin ang ganitong mga drone at nagpadala sila ng dalawang F-16 at isang helikopter para dito. Dayunpaman, ayon sa matagal ng patakaran, nagpasya silang hindi sirain ang mga ito. Kung tuwid ang ruta, 5 minuto lang ang pagitan mula pagtawid ng drone sa hangganan hanggang sa apartment complex. Walang sapat na espasyo para sirain ang drone nang hindi nadadamay ang tao sa debris. Minsan bumabalik ang mga drone ng Rusya at nagdudulot muli ng problema sa Ukraine. Kaya't ang ginagawa ay maghintay at magmasid muna. Ang problema dito ay sobrang daming paghihintay at pagmamasid tuwing may ganitong insidente. Sa ngayon, mahirap ng subaybayan ang kasaysayan. Pero hayaan mong bigyan kita ng isang pangkalahatang buot. Para sa Romania, ito na ang ika-28 na insidente ng pagpasok ng drone simula na magsimula ang pananakop. Pero hindi nag-iisa ang Romania. Ang unang may kukumpara ay ang mga pangyayari noong Setyembre 2025 tulad ng pagpasok ng drone sa Poland na naging dahilan ng pag-trigger ng mga konsultasyon ng NATO sa ilalim ng Artikulo 4. Sa huli, ipinatupad ang Operation Eastern Sentry, kasalukuyang sistema ng NATO para tugunan ang paglabag sa airspace kaugnay ng digmaan. 10 araw lang ang lumipas, nagkaroon na naman ng insidente ng drone at ito na siguro ang pinaka-NATO na pangyayari. Isang drone ang tumawid mula Russia papuntang Estonia. At kung sinabi mong ang pinaka-natural na tugon dyan ay ang pagpapapalipad ng mga Romanian F-16 mula sa Lithuania para harangin ang mga ito, aba, congratulations! Ang dami mo ng oras na ginugol sa pag-iisip sa kolektibong seguridad. Pero yan mismo ang nangyari. Naging matagumpay ito at nagawa sa abot kayang halaga kahit maraming nag-aakala na puro pagpapaputok lang ng Patriot sa drone ang ginagawa ng kanluran. Sa isang banda, pinatunayan ng insidente na may kakayahan ang NATO na mag-intercept gaya ng kinakailangan nito. Ang pangunahing pagkakaiba, nasa ibabaw ng walang taong lugar sa Estonia ang drone, kaya ligtas itong napabagsak ng mga piloto ng Romania, isang pribileyong wala sila sa impapawid ng Romania. Sa kabilang banda, itinago ko ang pinakamahalagang bahagi ng balita. Pinakakagiliw-giliw sa kwento ay hindi iyon drone ng Russia. Isa itong drone ng Ukraine. Mukhang tinatangkang i-jam ng Russia ang mga drone ng Ukraine at ilihis ang mga ito sa NATO airspace na para bang gustong pag-awayin ng Ukraine at alyansa. Sa ngayon, nagdulot lang ito ng problemang politikal sa mga lider na kulang sa paninindigan sa depensa. Nagbitiw ang punong ministro ng Latvia noong Mayo 14 dahil sa isang eskandalong nangyari isang linggo bago yon. 3 drone mula Ukraine pumasok sa Latvia. Hindi agad na-detect ng radar ng Latvia ang mga ito at isang oras pa bago nakatanggap ng emergency alert ang mga residente matapos bumagsak ang drone sa imbakan ng langis. Dahil dito, naghahanap na yon ng bagong punong ministro ang Latvia.
Kung maaari akong lumihis, maaring hindi mo nasundan ang buong pangyayari. Kakaunti lang talaga ang nagulat nito, lalo na sa panig namin ng Atlantiko. Ganito ang nangyayari kapag media ay nag-cover ng bawat walang kwentang salita ni Trump, kahit dapat saglit lang nating ituro ang malinaw na punto at magpatuloy na sa buhay natin. Natutuwa pa rin ako kung paano madalas ilarawan si Trump bilang estratehiko at irasyonal. Sama-samang tumutugon ang mundo sa isang taong gustong-gustong maging sentro ng atensyon sa pamamagitan ng patuloy na paglalagay sa kanya sa sentro ng atensyon. Sa totoo lang, ang nagpapabukod-tangi sa kasalukuyang sitwasyon ay ito, ang unang pagkakataon na nagdulot ng mga kaswalti ang mga drone ng Russia sa isang bansa ng NATO. Kailangan kong mag-ingat sa sasabihin ko kasi baka maalala mong may 2 namatay sa Poland noong Nobyembre 2022 dahil sa mga Ukrainian interceptor na naligaw ng landas at tumama sa isang sakahan sa Poland. Ngayon naman, talagang Russia ang direktang responsable sa insidente at doon tayo sa susunod na tanong. Kaya, paano tutugon ang Romania at ang NATO bilang isang grupo sa sitwasyon? Babalik-balikan ko ito ng kaunti dahil ang pananaw ng publiko tungkol sa nangyayari ay hindi tumutugma sa totoong ginagawa ng NATO at mayroon ding kakulangan sa pag-unawa kung ano talaga ang tunay na estratehikong alalahanin dito. Hayaan mong simulan ko sa punako. Sobrang tutok ng Europa sa resulta kaysa proseso. Ang isang bagay na katulad ng nangyari sa Romania ay talagang mangyayari rin balang araw. Hindi pwedeng basta hayaang lumipad ang mga drone papasok sa mga bansa at asahang walang masasaktan sa malaot madali. Kapag may paglabag sa airspace at maayos ang lahat, para lang itong ruleta na sinuwerte kang tumapat sa numero mo. Muli, ang tunay na dapat pagtuunan ng pansin ay ang proseso, hindi ang resulta. At ang proseso ay pigilan ang lahat ng drone ng mas maaga. Mahirap ang sitwasyon sa Ilaga dahil may mga limitasyon sa kakayahan ng NATO doon. Walang taga-Europa ang magsasabing tumigil ang Ukraine sa pambubumba ng pasilidad ng langis ng Russia. O sige, halos wala sa Europa at isa pa nga ang nabawas kumpara nung ilang buwan na ang nakalipas. At sa isang banda, kailangan nating umatras sandali at palagahan ang katalinuhan ng Russia sa pagtatangkang lumika ng kaguluhang pampolitika sa pamamagitan ng pagpapagagit ng mga sandata ng Ukraine para sirain ang mga target ng NATO. Hanggat hindi pumapayag ang Kremlin na mangtayo ang NATO ng depensa sa Russia, dapat gawin ang lahat sa kanlurang hangganan. Ang solusyon ay Eastern Sentry at gumagana pa rin ito kahit may mga limitasyon doon. Nag-ibang usapan pagpapunta na sa Poland at Romania. Parehong malawak ang espasyo ng dalawang bansa dahil pareho nilang panangga ang Ukraine. Hindi dapat makarating ang mga Russian drone kahit malapit sa mga hangganan ng Poland o Romania dahil dapat nasisira na ang mga Russian drone sa mas malayong silangan sa loob pa lang ng Ukraine. Ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Pwede mo itong gawin o ipagawa sa Ukraine para sa iyo. May panahon na makatuwirang opsyon sana na ang mga bansang NATO mismo ang kumilos, pero sa tingin ko, lumipas na yon. Sa kasalukuyan, mukhang may sobrang kapasidad ang Ukraine sa paggawa ng mga interceptor. Ang kulang nito ay ang mga kinakailangang resources para lubos na magamit ang kapasidad na yon. Maaring dagdagan pa ng Europa ang kapital para sa Ukraine upang makabuo ng mas epektibong drone net lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Hindi dapat mahirapan ng Ukraine kumuha ng tauhan dahil kakita-kit ang mga posisyong militar na yon. Malayo sila sa mga frontline at mababa ang panganib ng kamatayan. Dapat mag-operate pa rin ang Eastern Sentry sa katimugang dulo ng silangang flank ng NATO pero hindi na kailangan kasing aktibo tulad ngayon. Kaya ito ng Ukraine, epektibo ito at mababa ang tsansa tumaas ang tensyon sa Russia. Sa issue ng escalation ladders, unang reaksyon online ay hindi sapat ang aksyon ng NATO. Hindi sapat ang paisa-isang aksyon ng mga bansang Europeo. Kailangan na ng malinaw na hangganan na yon para hindi abusuhin ng Russia ang kanluran. Kung di mo pa nakikita ang panawagang gamitin ng Article 5, malapit mo na rin itong makita. Isantabi natin na ang Article 5 ay hindi ginawa para sa ganitong insidente at walang malinaw na intensyon dito. Isantabi rin natin na pwedeng hindi maganap ang Article 4 consultations bilang tugon sa Romania. Maaring mawalan ng saysay ang mga iyon dahil nangyari na ito noong nakaraang taon dahilan ng pagkakatatag ng Eastern Sentry. Ayon sa NATO, mali ang sobrang mapuwersang paraan.
Oo, kilala ang mga leader ng Europa sa pagbibigay ng batikos pero walang lakas para bigyang saysay ang mga iyon. Ngayon, may saysay ang ginagawa nila. Kung hindi biglang lumitaw ang issue sa Romania, sana tungkol sa paghahanda ng NATO laban sa totoong paglusob ng Russia ang video mayon. Iyon ang paksa bukas sa Geopolitics Helpline kung walang bagong krisis pampulitika sa susunod na 24 na oras. Gaya ng madalas kong banggitin sa mga video ko, isa sa mga punto ko ay nahihirapan si Putin magtipon ng sapat na puwersa para ituloy ang digmaan sa Ukraine, lalo pa ang lusubin ng isang bansang Baltiko. Ang pinakamabisang solusyon para sa Kremlin ay kumbinsihin ang mas maraming Ruso na banta ang NATO sa kanilang araw-araw na buhay. Ayokong ipahiwatig na sinadya ng Rusya na tamaan ang Romania. Bagamat posible, malamang hindi kayang iprogram ng Rusya ang kanilang mga drone para tumama lang sa mga target sa Ukraine at wala silang sapat na dahilan para baguhin ito. Pero ayaw talaga ng sinuman sa Brussels na mag-overreact ang kanluran at bigyan si Putin ng maiiwasang rally round the flag effect. Kaya sa halip, bukod sa Artikulo 5 at bukod sa Artikulo 4, makakasiguro kang bumaba ngayon ang mga opisyal ng NATO para magkaroon ng malaking pag-uusap kung paano tutugon. Dahil yan ang pangunahing tungkulin ng HQ, ang politikal na pagkukordina ng mga kaalyado sa mga usaping militar. Dito, ang politikal na koordinasyon ay tungkol sa pag-iwas sa patibong na maaaring hindi naman sinadyang ilatag ng Kremlin. Ang kasalukuyang sitwasyon ba ay perpekto para sa kanluran? Hindi, talagang hindi. Pero nabubuhay tayo sa mundong may mga estratehikong limitasyon at minsan hindi natin napipili ang eksaktong sitwasyong kinasasadlakan natin. Magandang balita sa Europa na kayang pamahalaan at kasalukuyang pinamamahalaan ng sitwasyon. Nasilip mo na ba ang Geopolitics Helpline playlist sa aking second channel? Ngayon ang tamang panahon magsimula dahil bukas ay palalalimin pa natin ang usapan tungkol sa pagsisikap ng kanluran na hindi basta magbigay ng libreng propaganda sa Kremlin na maaring ipakalat sa natitirang publikong Ruso sa loob ng bansa. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, share at subscribe. Kita tayo sa susunod. Ingat lagi!